Pasado alas 8 ng gabi, April 1, habang binabaybay ni Jet at ng kanyang misis na si May Ann ang kahabaan ng Mindanao Avenue sa Quezon City, isang food delivery rider ang humingi sa kanya ng restback, si Francis. Bigla tayong tinabihan ng isang grab rider tapos nagpatulong sa atin na habulin yung motorsiklo na to dahil ng hold up daw. Akala ko po kasi pulis siya kaya nagpatulong po din ako. Pumunta sa akin yung babae, humingi ng tulong. Habang yung jowa niya, nakikipagbatuhan dun sa mga hold-upper. Nung na-start na yung motor, nagsisakayan na yung dalawa. Bali ang ginawa ko, ako na lang po mag-isa muna umabol. Ilang sandali pa sa kalsada ring ito sa Mindanao Avenue. Naabutan nila Jet ang tatlong lalaking ito na pare-parehong walang mga suot na helmet. Inabot ko kay misis yung phone. Sabi ko, i-video mo. Ang isa, mahigpit pa ang kapit sa isang pink na bag na di umano siyang tinangay nila sa biktima. Si Jet, sinubukan pang pakiusapan ng mga suspect. Pero hindi nagpatinag ang mga ito. Gusto nila magtago kaya lang wala silang choice. Kaya binilisan pa rin nila yung andar ng motor. Ang goal talaga natin is ma-videoan yung mukha dahil wala namang helmet. At syempre, makunan natin yung plaka para ma-identify yung motor. Si Francis nagawa pang sipain ang motor ng mga suspect pero bigo siyang mapatumba ito. Pagdating sa Zabarte Road, dito na nila nakasalubong ang Highway Patrol Group. Sir! Nanakaw! Magnanakaw! Magnanakaw! Pero ang kanilang mga hinahabol, nakatakas. Hindi ko na alam eh. At sila magkakaangkas eh. May dalang pink na bag yung ninakaw, inagaw sa estudyante. Ang mga nanakawan, ang mga estudyanteng sina Mark at Patricia, hindi nila mga tunay na pangalan. Naglakad na po kami papunta po sa sasakyan ko po. Bigla po may dumating na tatlong lalaki na nakamotor. Hold up to! Tinutukan po siya na kutsilyo po. Sabi niya, hold up to. Abi, salvo ng bag nyo! Binigay niya po agad yung bag. Nakatakbo po siya din. Nataranta po yung tatlo. Pagkabato ko po, ayun po, nabitawan na po nila yung bag ko. Gayunman, ang pink na bag ni Patricia nadali. School requirements po. Yung ID po, wallet, pati po yung cellphone. Agad silang nag-report sa mga otoridad. Nanakaw! Magnanakaw! Matapos mag-viral ang mukha ng tatlo sa social media, ang lumutang ang kanilang mga ina na nangangamba naman sa buhay ng kanilang mga anak. Kanalis doon kasi baka mamaya ma-shoot to kill kayo. Baka mamaya barilin, tuyugin, Diyos ko po. Kaya mga ina na ang nakikiusap. Makukuha kaya silang patawarin ng mga nabiktima? At ang mga suspect na tuntun din namin, handa rin daw silang ibigay ang kanilang panig. Wala pong nangyari talaga na panunutok. Kung hold up po yun, bakit di pa po kami nag-face mask? Magnanakaw! Magnanakaw! Tuloy ang pagharurot sa aming pagbabalik. Caught on camera ang pagtakas ng tatlong lalaking ito sakay ng motorsiklo. Nanakaw! Magnanakaw! Matapos mang hold up at tangayin ang bag ng isang estudyante. Ang goal talaga natin is ma-videoan yung mukha dahil wala namang helmet. At syempre, makunan natin yung plaka para ma-identify yung motor. Pero ang tatlo, naka-eskapo. Hindi ko na alam eh. Gayunman, na-upload na ang kanilang video pero hindi mga suspect ang unang lumutang, kundi ang kanilang mga ina. Ang ina ng isa sa kanila na itago natin sa pangalang Maricel, isinuplong sa pulis ang sarili niyang anak, si Patrick, na siya raw nagmaneho ng ginamit na runaway motorsiklo. Sinabi ng bunso kong anak na viral yung kapatid niya. Nakalagay doon, hold up. Punta na kami dun sa station po. Tapos nireport ko. Ang itinuturong mga kaibigan daw ng kanyang anak na kasama nito sa video, sina John Rick at Blasel.
Agad din daw nakipag-ugnayan si Maricel sa mga nanay ng dalawa. Naisip ko kasi po na mas maganda yung isuko kasi para malaman ng tao na yung anak ko ay hindi talaga gumagawa din ng ganyan lagi-lagi. Tara, harapin natin kasi talagang willing naman talaga ako. Hindi ako nagkukonsente sa anak na pag may mali. Na-chat ko pa siya nun. Sabi ko, huwag ka na alis doon kasi baka mamaya ma-shoot to kill kayo. Sinama sila sa station ng Pasumputo. Ang mga suspect na sina Patrick Blasel at John Rick kinasuhan ng robbery. Kung proven silang guilty, masisentahan sila ng mga 10 years above ng pagkakakulong. Itong Miyerkules, si Maricel nagpiyansa para sa pansamantalang paglaya ng kanyang anak na si Patrick. Hindi ko akalain na magagawa ng anak ko yan. Dito na nila ibinigay ang kanilang bersyon ng pangyayari. Nagkaayaan kami, uminom, tapos nag-trippings. Hindi na sa pagkataon na time nga nakita ko yung may utang sa akin. Ito ba yan? Kalag malaw! Pagtakbo po niya, sumigaw po ng yung magnanakaw, hold upper, tulong. Binigay yung bag nung babae. Ang kanila ring depensa. Wala pong nangyaring panunutok. Nagawa ko lang po ilabas yun, yung kutsilyo po na yun, na ginamit ko pang hagis. Yung time po na binabato na po kami. Kung hold up po yun, bakit di pa po kami nag-face mask? Palapit pa lang po kami, bigla siyang tumakbo. Natakot po siguro yung babae, inabot sa amin yung bag. Hold up po talaga. Maaring dahilan niya lang po kasi yun. Sa takot at pagkatarantaraw nila, agad silang umeskapo, sakay ng motor. Pero nasaan na ang tinangay nilang bag? Yung bag simplang namin, naiagis ko tuloy yung bag. Napunta po sa kabilang bakod. Yun, di na namin makita. Nangihinayang talaga. Lalo na po dun sa mga gamit namin sa school. Kasi hindi lang po namin pera yun, pera din po ng magulang namin yun. Sana magkapatawaran. Di naman po namin sila nasaktan eh. Pasensya na, nadala lang po yata kami sa inom. Humihingi po ng kapatawaran sa vlogger, tsaka sa complainant po. Sana urong niya po yung kaso po sa akin. Pagpapatuloy po namin yung hearing po para wala na din po sila mabiktima. Samantala, nitong Biyernes, personal na pinasalamatan ni na Patricia ang mga taong inilagay ang sarili nilang buhay kahit pa sa balag ng alanganin para lang sila'y matulungan. Kamusta na ngayon? Simula nung nangyari yung okay naman kayo? Okay lang naman po kami. Kaso po yun po, traumatized pa rin po. Buti na lang ito si Francis, medyo malakas din ang loob, tapos nadaanan din niya kami. Yung misis ko nga pala, ayan, ito pala si Mayan. Siya yung angkas ko nung nangyari na yon. Kay sir po, nagpapasalamat po kami hanggang huli po nandun ka po. Pagka nasa kalsada kayo, maging vigilant kayo. Kung haharang, tapos hold up lang ang gusto, bigay na yung gamit. Huwag na manlaban. Pag may sitwasyon, tututukan kayo ng kutsilyo, eto gagawin nyo. So using yung heel ng palm, ang papunch natin is etong parte ng kamay, pataas. Groin kick tayo. Palagi naman kaming nag-patrolya dyan sa mga gagawa ng ganyan may kalalagyan sila tabatan. Sa paglaban sa krimen, laging alerto. Lalo't meron tayong sandata sa ating mga kamay. Camera! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.